Sa likod ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita, ano nga ba ang kinahahantungan ng mga sangkot at may sala? Samahan niyo ako ngayong Sabado. Ang mga maling gawi, ating sisilipin. Mga batas at panuntunan, ating susuriin. Tatalakayin ang mga karampatang multa at parusa. Ako si Rose Baviera. At ito, ang Hoy! Bawal Yan! Narito ang mga nakalap nating report ngayong linggo. Parusa sa salarin sa likod ng sanglatira modus. Alamin, patuloy ang pagpapaalala ng National Bureau of Investigation ukol sa iba't ibang bagong modus ng mga scammer para mapanloko. Isa na riyan ang sanglatira kung saan libo-libo ang nasa-scam mula sa iba't ibang tao. Kung ano ang parusang kakaharapin nila, alamin sa report na ito. Nagbabala ang National Bureau of Investigation o NBI ukol sa mga panibagong modus ng mga manloloko sa pamamagitan ng sanlatira scam. Dito, ginagamit umanong collateral ang isang property o bahay sa pagpapautang. Mangutang ang isang individual sa isa pa at ang kapalit, papayagan niya itong tumira sa isang property hanggang mabayaran nito ang kanyang utang at interes. Pero kapag nabigay na ang inutang na pera, ang nagpautang, hindi umano makakalipat o makakatira sa isinanlang property dahil hindi naman pala ito pagmamay-ari ng nangutang. Kadalasan, hindi lang isang tao ang inuutangan at ini-scam ng mga gumagawa nito. Inaalok kasi nila ang bahay sa maraming tao, kaya limpak-limpak na salapi ang nakukuha rito. Ano nga ba ang sagutin sa batas ng mga sangkot sa sanglatira modus? Ang sinumang mapatunayang sangkot dito ay maaaring kumaharap sa syndicated estafa na nasa ilalim ng Presidential Decree No. 1689. Sa Section 1 ng nasabing kautusan, ang syndicated estafa ay anumang uri ng estafa na ikinokonsidera sa ilalim ng Article 315 at 316 ng Revised Penal Code. Ang karagdagang kondisyon dito ay dapat ginawa ito ng isang sindikato at kung ang perang kinolekta mula sa mga stockholder, miyembro ng bangko, kooperatiba at iba pang asosasyon ay napunta sa maling paggamit o mali ang pinaglaanan, mapapatawan ng panghabang buhay na parusa ang mapapatunayang guilty sa syndicated estafa. Lalaki na naksak dahil sa selos, parusang kakaharapin ng suspect. Alamin, arestado ang isang lalaki matapos manaksak ng kanyang kainuman sa Nara, Palawan. Ang dahilan ng pananaksak dahil umano sa selos. Ang buong detalye at sagutin ng suspect, alamin sa report na ito. Arestado ang isang lalaki sa isinagawang manhunt operation ng Nara PNP matapos mapaulat na nanaksak ito ng kainuman dahil umano sa selos. Ayon sa investigasyon, nag-iinuman ang magkakaibigan sa Barangay Antipoloan, Nara, Palawan nang makipag-apir ang biktima sa asawa ng suspect. Dahil dito, uminit umano ang ulo ng suspect at kinumpronta ang kaibigan. Nang tumataas na ang tensyon, napagdesisyon na ng biktima na umuwi na muna para makaiwas pa sa gulo. Ngunit, sinundan umano siya ng lalaki at saka sinaksak sa likod bago pa ito tuluyang makalayo. Mabilis namang rumisponde ang pulisya at pinakahanap ang suspect. Sa ngayon, nahaharap ang 34 anyos na suspect sa kasong attempted murder. Kaiba sa murder na krimen kung saan sinasadya o may layunin ang pagpatay. Attempted murder ang krimen kung saan may intensyon ng pagpatay pero hindi tinamaan o bigo ang suspect na mapatay ang biktima. Ang attempted murder ay isang grave offense sa ating batas. At ang parusa dito ay 2 degree na mas mababa sa murder sangayon sa Article 51 ng Revised Penal Code. At sangayon sa Article 248, ang sinumang mapatunayang guilty dito ay mapapatawa ng presyon mayor o pagkakakulong ng 8 hanggang 12 taon. Patuloy namang nagpapagaling sa ospital ang biktima at patuloy ring nananawagan ng pulisya sa lahat na huwag pairalin ng selos at maging responsable sa ating mga emosyon, lalo na kapag nagkakatuwaan na may kasamang alak upang maiwasan ang mga ganitong insidente. Hinihinalang smuggled na luxury cars sa 2 warehouse. Natagpuan ng BOC, maaaring pananagutan, alamin. Natagpuan ng Bureau of Customs ang ilang mahahaling luxury cars sa 2 magkahiwalay na warehouse sa Pasay City at Parañaque City. Nagkakahalaga ang mga sasakyan ng halos 1.4 billion na hindi umano ay smuggled at ibinebenta online. Ang kakaharapin ng 2 may-ari kung sakaling mapatunayang iligal ang mga sasakyan o hindi naman ay nagtatakas sa pagbabayad ng buwis. Alamin sa report na ito.
Nadiskubre ng Bureau of Customs sa BOC ang dalawang warehouse na ito sa Pasay at Parañaque kung saan naglalaman ng mga mamahalin at branded na sasakyan na hindi umano smuggled at siyang binebenta online. Nakita sa warehouse ang ilang sasakyan tulad ng Ferrari, Lamborghini McLaren, Maserati, Rolls-Royce, Mercedes-Benz at iba pa na kung susumahin ay nagkakalaga ng halos 1.4 bilyong piso. Ang mga may-ari naman at iba pang kabilang na individual ay binigyan ng 15 araw upang magpasa ng mga kinakailangan dokumento upang mapatunayang hindi ilegal at hindi nakatatakas sa pagbabayad ng buwis. At kung mapapatunayang lumabag ay maaaring maharap ito sa paglabag sa Republic Act No. 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act. Ayon sa BOC, maaaring malabag dito ang Section 1400 o kung nagkaroon ng misdeclaration, misclassification at undervaluation ng mga naturang sasakyan. Kung sinadya ng individual na mag-misdeclare, misclassify at mag-undervalue ng produkto, ay maaari pagbayarin ng surcharge na katumbas ng 500% ang duty at tax due. Kaugnay nito, maaari rin malabag ang Section 1401 na nagsasad sa pagbabawal sa illegal na pag-import at pag-export ng isang produkto, kung saan nakadepende sa halaga ng produkto ang magiging parusa. Ang pinakamataas na maaaring maging kaparusahan ay reclusion perpetua at multang hindi bababa na 50 milyong piso kung ang produkto ay nagkakalaga ng higit sa 200 milyong piso. Parusa sa kidnapping. Alamin, maraming post sa social media ng mga litrato o video na nakuhanan ang hindi umano ay tangkang pangkikidnap sa mga individual, lalo na sa mga bata o kababaihan. Bagamat sinabi ng kapulisan na walang pagtaas ng kaso ng kidnapping sa bansa, ay pinaalalahanan nito ang publiko na lalong mag-ingat sa tuwing nasa labas ng tahanan. Ano nga ba ang maaaring kaparusahan laban sa mga taong nasa likod ng kidnapping? Alamin ang report na yan sa report ni Dustin Bayog. Nagkalat sa social media ang ilang post ng mga netizens na nagpapakalat ng kamalayan tungkol sa umanong nangyayaring kidnapping sa kanilang lugar, kung saan ang karaniwang biktima ay umano mga bata o kababaihan. Bagamat walang sapat na patunay o investigasyon kung ito ba ay totoong nangyari, ay kinakailangan pa rin ng lubos na pag-iingat ng publiko sa tuwing sila ay nasa labas. Ayon naman sa Philippine National Police o PNP, ay walang nakikitang pagtaas ng kaso ng kidnapping sa bansa. Noong Enero, ay naitala ng PNP Anti-Kidnapping Group ang 4 na tradisyonal na insidente ng kidnapping sa bansa na mas mababa noong Enero ng nakaraang taon. Samantala, ang kidnapping ay tinuturing na krimen laban sa kalayaan o crime against liberty na nakaayon sa Revised Penal Code. Ito ay ang peresahang pagdukot sa isang individual mula sa isang lugar na walang paintulot ng naturang biktima. Ang mga mapatutunayang guilty sa kidnapping ay maaaring maharap sa Article 267 ng Revised Penal Code, kung saan maaaring maharap sa parusang reclusion perpetua o habang buhay na pagkakakulong ang may sala kung ang pagdukot ay tumagal ng higit 5 araw o nagtamo ng physical injuries at banta sa buhay ng biktima o ang dinukot ay isang menor de edad, babae at public officer o maging pagpanggap bilang isang public authority. Parusa sa panunutok ng baril at iba pang uri ng pagbabanta. Alamin, may kaukulang responsibilidad ang mga tao na nagmamay-ari at gumagamit ng baril. Una na riyan, ang paniniguro na gagamitin ito ng tama at ligtas. Ang mga bagay kasi maski ang panunutok, kahit na hindi naman nakakadisgrasya, may karampatang parusa sa batas. Kung ano ito, alamin sa susunod na report. May iba't ibang polisiya at patakaran ukol sa pagmamay-ari, pagdadala at paggamit ng mga armas gaya ng barila. Layunin nitong isaayos ang pagmamay-ari ng mga naturang armas sa Pilipinas upang mapahusay ang kaligtasan ng publiko at seguridad. Hangarin ng mga batas na ito na sugpuin ang pagkalat ng mga ilegal na baril at bala na kadalasan ginagamit sa mga mararahas at kriminal na aktibidad. E paano kung ginamit ang baril para manutok lamang? Hindi ito ipinutok at hindi rin nakadisgrasya. May sagutin ba sa batas ang gumawa nito? Sa ilalim ng Article 282 ng Revised Penal Code, ang mismong akto pa lamang ng pagtutok ng barila at pagbabanta ay maituturing ng grave threats. Kasama na rin dito ang pagbibitiw ng mga kataga na papatayin ka o sasaksakin ka na ibinabato ng isang individual sa isa pang individual. At ang sino mang inireklamo at napatunayang gumawa nito ay mapaparusahan ng aresto mayor o ang pagkakakulong ng nasa 4 hanggang 6 na buwan o pagmumultahin ng hindi bababa sa 500 piso.
Habang ang mga aktong akma ng pagkuha o pagkasa ng barila, lalo na kapag nakikipag-away, ay maaari ring maituring na isang krimen sa ilalim ng Article 283 ng Revised Penal Code o tinatawag na light threats, at mas mababa na kaparusahan ang matatanggap ng suspect na aresto mayor o pagkakakulong na 4 hanggang 6 na buwan lamang. Lalaking nanunutok ng ice pick kapag hindi nabibigyan ng limos, arestado, maaaring kaparusahan, alamin. Naaresto na ng Manila Police District ang isang lalaki na namamalimos sa mga pampasaherong jeep, kung saan kapag hindi ito nabigyan ng limos, ay tututukan niya ito ng ice pick. Nahuli ito matapos mag-viral ang mga post sa social media patungkol sa panganib na hatid nito sa mga sumasakay na pasahero. Ang kasong isinampa sa kanya at maaaring kaharapin na parusa. Alamin sa report na ito. Arestado sa ikinasang follow-up operation ng Manila Police District Intelligence Division ang 23 anyos na lalaki na nanunutok ng ice pick kapag hindi binibigyan ng limos ng ilang pasahero sa jeep. Ayon sa pulisya, pinipili raw nito ang mga jeepney na halos mga babae lamang ang sakay, at kung hindi sila magbigay ng limos, at saka niya ito tututukan ng ice pick. Ang suspect ay kinilala na si Joselito Cadag na naharap sa kasong illegal possession of bladed, pointed or blunt weapons. Ito ay batay sa Batas Pambansa bilang number 6, kung saan ipinagbabawal pagdadala ng mga matutulis o matatalim na kagamitan, maliban na lang kung ito ay para sa mga gawaing pinapahintulot ng batas. Maaari itong marap sa kulong na 1 buwan hanggang 1 taon o multang 200 hanggang 2,000 piso o parehong parusa na nakadepende sa desisyon ng korte. Dagdag dito, maaari rin itong marap sa parusa laban sa grave threats sa ilalim ng Crime Against Security na nakabatay sa Article 282 ng Revised Penal Code. Parusa para sa bouncing check. Alamin. Sa ilang mga transaksyon tulad ng pagbabayad sa pamahalaan, scholarship grants o bangko, ay cheque ang minsang ibinibigay bilang mode of payment o transaction. Maituturing kasing itong ligtas na pamamaraan dahil ang bangko at ang nakapangalan na sa cheque lamang ang may kakayahang ipalit ito ilipat sa mga bank account. Ngunit, kung ang inilabas na cheque ay na-dishonor dahil sa kakulangan sa funds kung saan ito kukunin o hindi naman ay closed account, ay maaari itong managot sa batas. Ang maaaring kaparusahan kung sakaling nag-bounce ang cheque, alamin sa report na ito. Para sa mga madalas mag-deposit o magpa-encash ng mga cheque, naranasan nyo na bang ibalik sa inyo ito ng bangko? Marahil dahil sa kakulangan ng pondo sa account o sarado na ang account kung saan konektadong ibinigay na cheque, o hindi naman ay may inisyong stop payment order. Ang ganitong sitwasyon ay tinatawag na bouncing check, kung saan hindi pinaproseso ng bangko ang isang cheque kung ang account na konektado rito ay kulang sa pondo o hindi naman ay close na ang account. At upang maiwasang gamitin itong panloko sa mga individual, ay maaaring mapanagot ang taong nag-issue ng bouncing check. Ayon sa Batas Pambansa bilang 22, maaaring maharap ang sinumang nag-issue at nakapirma sa nag-bounce na cheque sa kulong ng 30 araw hanggang 1 taon at multa sa twice sa amount ng nakalagay sa cheque, ngunit hindi lalagpas ng 200,000 pesos. Maaari ring ipataw ang 2 kaparusahan na nakadepende sa magiging desisyon ng korte. Parusa sa trespassing. Alamin. Para sa marami, ang tirahan ang simbolo ng kaligtasan. Dito, nararapat na komportable at nararamdaman ang kalayaan ng mga nakatira. Kaya kung may isang individual o grupo na nagtangkang pasukin ang iyong bahay nang walang pahintulot, tandaan na maaari itong parusahan. Ano nga ba ang sagutin sa batas ng mga trespasser? Alamin sa report na ito. Mahalaga sa bawat individual at pamilya na mapanatili ang kaligtasan sa loob ng tirahan. Kaya sa pagpili ng bahay, mahalagang isaalang-alang ang lokasyon ng bahay at ang kapaligiran ng bahay na titirhan. Ngunit, bukod dito, mahalaga rin na nililimitahan ang mga tao na nakakaalam ng iyong address. Ito ay personal na impormasyon na dapat ay alam lamang ng mga taong malapit sa iyo. E paano naman kung may nagpupumilit na pumasok sa iyong tirahan? Ano nga ba ang maaaring parusa sa mga gagawa nito? Nakasaad sa Section 2 ng Article 280 o ang Qualified Trespass to Dwelling ng Revised Penal Code na ang sino mang papasok sa isang tirahan ng walang pahintulot ay maaaring patawan ng aresto mayor o pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na buwan at pagmumultahin ng hindi lalagpas sa 1,000 piso. Kung ang ginawang pangtetrespass ay may kasamang karahasan o pananakit at pananakot, papatawan ng suspect ng prisyon koreksyonal o pagkakakulong ng 6 na buwan hanggang 6 na taon at pagmumultahin ng 1,000 piso.
At yan ang mga nakalap nating report ngayong linggo. Sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas. Kaya kung mayroon pa kayong nakitang ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Muli ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan!